Alam niyo ba yung pinakamabisang pamamaraan kapag sinisiraan ka o ayaw nila yung sinasabi mo? Ang pinakamabisang paraan kapag ganon, siraan mo yung kredibilidad ng tao na nagkukwento. Ganitong ganito yung nangyayari ngayon sa surprise witness ni Senador Marcoleta na si ex-Marine Sergeant Orly Regala Gutesa. Out of nowhere, lumabas itong matapang na marino na magsalita ng nalalaman niya tungkol dito sa malawakang korupsyon na nagaganap sa ating bayan. Pero di ba dapat kung totoo yung sinasabi ng ating mga butihing senador na kailangan may managot dahil yun ang gusto ng taong bayan. At sinasabi pa nga nila o nung isang senador na sometimes we need to bend the law. O sometimes we have to bend the law to able to please the people. Tama ba yung English ko? Tama ba yung pagkakasabi ko? O basta ganun yung sinabi niya na minsan kailangan daw natin baluktutin ng batas para sa sigaw ng mga tao na katarungan dito sa flood control corruption na nangyayari sa ating bansa. Pero ang nakakapagtaka lang, ngayong may isang tao na nagsalita. Kasi isipin nyo, lahat ng mga witness na nagsasalita dyan, pinapaamin nyo kung sino yung mastermind. Gustong-gusto nyong malaman kung sino yung mastermind o kung sino-sino yung mga mastermind sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Ngayon, may isang Sergeant Orly Regala Gutesa ang nagsasalita at nagpangalan sa dalawang pinakamalaki. Dalawa pa lang to na si Saldico at Martin Romualdez. Di ba dapat naging interesado kayo? Di ba dapat imbes na pinagdududahan nyo yung kanyang sinasabi, dapat mas naging porsigido kayong mag-imbestiga doon sa sinasabi ni Sergeant o ni ex-Marine Sergeant Gutesa. Pero yung iba, hindi naman lahat, napansin lang natin, yung ibang mga senador parang hindi interesado sa sinabi o nilahad ni Orly Gutesa. Bakit kaya? Hindi ba interesting yung sinasabi ng mama? O dahil ayaw nila yung sinasabi ng mama? Di ba? Ano naman ba to? Politika na naman? Dahil matutumbok na yung patutunguhan ng investigasyon? O dahil bit-bit siya ni Senador Marcoleta? At dahil sa kulay ng politika ay hindi nyo mapaniwalaan. Kahit na for the benefit of the doubt, nagsasabi ng totoo yung tao. Hindi ba kayo interesado? So ngayon ang mga interview na naririnig natin o napapanood natin dun sa mga TV, no, sa mga balita na about sa peking notaryo na dininay daw nung abogado na nagnotaryo na hindi siya pumirma. So marami namang mga paliwanag dyan. Iba't ibang mga abogado pinapaliwanag na yan. At bahala na sila dyan dahil silang may alam dyan. Pero yung mga ibang senador kasi direct na nagbibigay ng salaysay o ng payag na hindi natin alam kung talagang yun lang ang kaalaman nila tungkol sa batas, kahit na mga abogado pa sila, o talagang hindi nila alam ang batas. So sinasabi nila dahil daw kapag napatunayang peke yung notaryo ng salaysay ni ex-Marine Sergeant Orly Gutesa ay mawawalang saysay daw yung kanyang mga isiniwalat. Pero ang sinasabi naman ng guro, ng master na nagmumukhang estudyante, lahat ng mga
senador na abogado dyan sa ah, Senado, pwera lang kay Cayetano dahil si Cayetano medyo magaling-galing din yun Nagmumukhang estudyante niya itong mga to na si Senador Marcoleta. So pinaliwanag niya at dinala niya na nga doon sa pinaka-worst na pagpalagay na natin, peke o naloko si Sergeant Gutesa sa kanyang notaryo o sa kanyang pagnonotaryo. Ang sabi niya, may bigat pa rin yung sinasabi, walang mababago dahil si Sergeant Orly Regala Gutesa ay nag-oath mismo sa Senado. So kung papansinin nyo mga boss kung papansinin nyo yung ibang mga witness na gumawa din ng kanilang mga abidabit, wala namang mga notaryo, di ba? Pinag-oath lang nila sa Senado. So binasa ni Gutesa ang kanyang abidabit in good faith. Pumunta siya sa abogado para magpanotaryo in good faith. Ngayon, kung naloko man siya or ngayon dinideny ng abogado na yon ang pagkakanotaryo ng kanyang salaysay, hindi pa rin daw mawawala ng bisa yon dahil nga nanumpa na si Gutesa sa harap mismo ng Senate Blue Ribbon. So tingin ko alam na nila yung tutumbukin nito May isang matapang na maaaring maging maging bayani ng mga sumisigaw ng katarungan para sa malawakang nakawan ng mga inayupak na mga nasa gobyerno na nagnakaw. Dahil kapag totoo at napatunayan na itong sinasabi na to ni Gutesa ay totoo, talaga namang maano ang mga to, mayayari ang mga to, lalabas at lalabas ang katotohanan dito. Kaya siguro ganyan na lang yung pag-iinagpis at pagbablock ng ibang mga hindi naniniwala kay Gutesa. Pero siyempre, di ba? Ang lahat naman ng yan may proseso. Ang lahat ng yan ay nakasalalay sa tunay na investigasyon na mangyayari. At ari nawa, awa ng Diyos, lumabas ang katotohanan sa nangyayari na to sa ating bayan. At sa ngayon, Sergeant Gutesa, mag-iingat ka. Protektahan mo yung sarili mo. At dun sa mga marine natin, protektahan nyo si Sergeant Gutesa. Dahil sa ngayon, siya na lang ang natitirang pag-asa natin para malaman natin ang katotohanan sa nangyaring malawakang nakawan sa ating bayan.